Hi guys! So, sino sa inyo ang mga nakamove on na sa ABC World Cup Women's Division? At sino yung mga hindi pa? Ako hindi pa rin ako makamove on. Okay, nakauwi na ang Alas Girls. Pero yung pinapanood ko pa rin yung mga games nila kasi yung iba hindi ko masyadong napanood ng maayos from the start. Pero hindi pa rin ako makamove on sa nangyari sa kanila sa semifinals na nakarating sila sa finals. Grabe, after 64 years. Grabe. Pero hindi ko rin lubos maisip bakit hindi pinalaro ni Coach si Del. Pero at the end, best medal blocker, ang bakla. Pero ang pinaka-favorite ko talaga yung crucial part ng set 5 sa semifinals, which is Iya stepping up. Grabe yung kanyang back-to-back points. Talagang pusong UST, pusong palaban. May dugong Pinoy. Grabe talaga yung hindi na ako masakala ko ma-reverse sweep na sila that time. Pero, di ba? At great challenge din yan kay coach na talagang success. Pero syempre, doon tayo sa finals. Mahirap naman talagang matalo yung Vietnam dahil kay 40 at kay Tuyen. Pero siguro kung di sila pinalaro, kailan kaya magre-resign yung dalawang yan? Masakaling makaisa na yung Pilipinas sa Vietnam. Grabe ang tagal na din nung last na tinalo ang Vietnam, diba, ng Pilipinas. Pero okay na din yung silver medalist, hindi na rin masama. One step at a time, diba? Malay mo next year maka-gold na. Tsaka may CB League pa at may iba pang tournament for Alas this year. So, doon na tayo mag-focus. Pero grabe, super proud ako sa mga bakla. Yung mga, ang laking tulong din ng mga bagong player na pinasok sa Alas, di ba? Kasi wala si Cici, wala si Gemma, wala si Fitness Peros. Dami na ding nabago sa nila lineup. Pero grabe, ang laking tulong ng mga bata. Yung Sinit Ura, sina Belen, si Angel Canino, at si Angel kasi last year na din yan, di ba? Tsaka si Belen, si Solomon. Ang laking tulong ng mga bata sa Alas. So, sobrang din, tapang din ng loob nila, hindi talaga sila nagpatinag. So, yun lang. Saya ko lang talaga. Share ko lang yung happiness ko. At yung reaction ko dun sa nangyari. Biruin mo naman. First runner-up ang Philippines after so many years sa ABC. Kayo ba? Ano ba yung mga nyo? Ano yung mga na-feel nyo ng time ng semifinals? Nung tayo semifinals kasi yung sa sa finals, sure na tayo doon na magiging matalo man, may pa rin eh. Ang tawag dito, matalo ka man sa finals kapag ikaw yung makakalaban mo yung first, 'di ba? First and second. Pag ikaw yung second rank sa finals, tas makakalaban nyo yung first rank, sure na yun eh, sure na yung silver medalist. Yung sa semifinals kasi yun yung dun makukuha yung malalaglag or kung sino yung last standing, 'di ba? So, dun tayo. Ano yung mga na-feel nyo na yung sa point na parang mari-reverse sweep pa talaga? Ay, grabe. Alam nyo yung two set, nung matatalo na sila dun sa third set na yun. Dasal ako ng dasal na coach, ipasok mo si Eya or yung ibang spiker, magpalit ka ng player. Pero palit siya ng palit, pero hindi pinapasok si Eya. Oh my God. Tapos hanggang sa pinasok mo si Eya ng set 5 na atin. Uy, Diyos ko Lord, bakit ngayon lang? Di sana nung set 3 pa natapos yung game. OMG. Pero tuwang-tuwa din ako dun sa
Nung after ng finals, di ba, nung awarding na. Walain mo yun, hindi pinalaro si Palomata, tapos nag-must fatal blocker. Ang bakla. Oh my God, ang galing-galing ng alas. Nakatatlo sa kanila yung, ano, di ba, awardee. So proud. Sayang-saya. Pag hindi nyo pa napanood yung mga games nila sa YouTube, hanapin nyo lang. Pwede nyo panoorin. And syempre, Gia is Gia. She is a Gia missing. She is not Gia missing for nothing. Grabe. Sobrang galing. At sobrang makikita ang talas ng isip, mata, galaw. Yung tipong magbablock siya, tapos alam niyang magiging out yung spike ng kalaban. Iniiwas niya na yung kamay niya. Grabe, ang galing talaga niya. Tapos, yung isang sipat niya lang, walang tao sa kabilang line. 1, 2, play. Sobrang nakakabilib din yung liksi ni Gia, no? Yung talas ng isip niya, mag-isip at diskarte niya sa paglalaro. Grabe. Grabe talaga. Hindi nagkamali si Coach Jorge na siya yung kinuha for Alas last year until now. Ay, save Gia for the best. Yun lang. Good night.